Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman tayo. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Mag-ano muna ho tayo, mag-greet tayo ng happy birthday. Happy birthday, Emet Salum Lagun. Anak po ito ni Brother Jun Lagun. Si Pastor po, oo. Pastor! Nagkakalat ka na naman ng kagandahan dito sa mundo. Ang ganda ho ng anak niya, mga boss. At saka kay Mrs. Lilon Escalona. 68th birthday po niya. Opo. Asawa po siya ni Brother Eman Escalona. Opo. Tsaka kay Nora Dimandal. Happy birthday din sa iyo. No, mga boss. Magbigay ho tayo ng dito, no? Alam nyo, may babalaho si Digong. May babala si Digong kay Bongbong. Pakinggan ho natin, ha? Nag-umpisa na naman to, eh. Nakakatakot ho yung babala nito. Mamaya bibigyan ho natin reaksyon. Sa kanya pa talagang bibig galing ang salitang less violence, hay naku. Napaka-hipokrito nitong matandang ito. Anyway, panoorin na muna natin itong sinabi ni Digong at ipapakita ko po sa inyo kung bakit napaka-hipokrito nitong matandang ito. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tao, tayo, na huwag kayong pumasok sa takutan, huwag kayong survive. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tao, tayo. Tama na. Putik. Mga boss. Alam niyo, nakakatakot na ito. Oo. Ganito rin ito eh. Nung eleksyon, nung panahon ni BP Leni, di ba? Lumabas ito. Gusto ka bago ka bumaba ng bosto. Gusto ka makakita ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mantaya, pagdadan ko kayo ng pulis. Eto na naman. Wala naman ako nakikita na kaya operasyon. Sino ba may Davao Death Squad? Alam niyo mga friend, delikado talaga to. Oo, itong mga pagsasabi na naman ito, delikado ho yan. Kawawa talaga itong Davao. Pag hindi ho ito nabantayan, sino? Sus Mariosip po. Pakinggan niyo ho kung ano ang lagay ng Davao ngayon, ito ho ang Davao. Duterte versus Nograles. Sinong iboboto ninyo? Pinagkaisa ang Kali Survey, Davao City. Ito ho yung nagsusurvey. Mga Duterte ho ito eh. Nagsusurvey ho sila Pakinggan natin yung kanang survey. Ang dali lang to. Mahaba-haba pero mahaba nga sinusurvey nila. Pero sa umpisa lang tayo Survey, dito mismo sa may Buhangin, Davao City. Part 2 po ito at ngayon, this time, hindi na po tayo nag-iisa kasama natin, no? Yung idol natin na si Pambansang Loyal. Kaya ang itatanong natin mga bayan, kung sino ang ibuboto nila sa halalan 2025 dito sa Davao. O Duterte o itong mga Nograles. O eto na po yung video.
So ayan mga bayan ha, so gawa tayo itong Kali survey. Ginagago lang nitong mga to sarili nila, no? Bagay, bayad yata sila eh. O, tuloy. Kailan ba ito? Ito, matagal na pala ito. 1 buwan na pala ito eh. Oh. Ay sir, good morning sir. Okay lang ba mag-survey sir? Survey lang tayo. Okay lang, regular sa Davao. Since malapit na po yung eleksyon no, sa 2025, sa tingin mo sino kaya ang iboboto ninyo? Kung sakali lang, Duterte or Nograles? Sago po. Duterte magpipili ko. Duterte yun. Yun. Bakit Duterte sir? Ano kasi tingin mo? Dati man po sa city. Kaya Duterte. Ito muna ako dahil sa una. Maraming salamat sir ha. Okay, dito tayo. Okay. Yolo Si ko Kuya, lang. ano, Angkat mo ito ha. tuloy-tuloy po itong ano natin nga, yung survey natin. Ito yung kalokohan nyo. Oo, pwede din. Nag-survey sila eh. Niloloko lang nila yung sarili nila, di ba? Tignan ninyo yung mga tao ng Davao kung gaano katakot. Ito, kinanay, oh. So, nasa buhangin po tayo. Ano, Nay, pwede ko? Sa darating po na halalan dito po sa Davao City, sino po iboboto nila? Duterte o Nograles? Ayun ako. Undecided ba? Undecided po si nanay. Undecided po si nanay. Pag undecided, ibig sabihin nun, Nograles. Hina utak nitong mga vlogger nito. Oo. O, tuloy. Dito tayo. Sa kabila. Sa kabila tayo. Si ate. How can a chemical Dito tayo mga bayan. Po ito, mga kabayan. Para hindi mo sabi nila may Ate, hello po. Pwede mag-survey? Saglit lang. survey lang po ate. Ang survey natin is, ano lang ate, kung sa darating na halalan sa Davao, sa tingin mo, sino yung boboto ninyo? Duterte or, Hindi Ay, dito. Okay. So, ayun, hindi daw. Dito ba kasi Kami na makapirat tayo dyan. Pag hindi sumagot, Nograles yun. Mahina utak na itong dalawa na to. Sino to? So, dito tayo. Ayan, dito na lang tayo. Pasok tayo dito, mga bayan. Dito tayo. Pasok tayo sa mga bayan. Parang ang gagago lang. Mamaya may mga susurvey ito ng mga parang mga tambay. Ito mo. yung sa may palengke, mga Hello, Nay. Nay, pwede mag-survey, Nay. Saglit lang, Nay. Kaya pa na naman. cut po ito, ha? Walang putupok. Ano, survey lang, since malapit na po yung eleksyon sa Davao, sa tingin mo, sino yung boboto? Duterte or Nograles? Ako na lang na. Undecided pa kayo? Decided pa. Sige, Salamat dito po. tayo. 3-1 na, di ba? 3 undecided, saka 1 Duterte. Kaya ito mga to. Si ate, dito tayo kay ate. Ate, pwede pa survey, ate? Since malapit na po yung bahalalan sa Davao, Mayor. Sa tingin nyo, ate, sino yung iboboto ninyo? Duterte or Nograles? Sa akin. Duterte. Bakit Duterte ka? Pero sa paliwanag ko. Ay, ano naman nating gawa niya? Talagang Ayun. malinis. Oo. Malinis. Maraming salamat, ate, ha? Kuya, pwede mag-survey niya, kuya? Okay lang. Ito, dito maganda. Pakinggan dito mga boss Bilang taga-Dabawin nyo ba? Sa tingin nyo, kuya, malapit na kasi yung election this 2025, no, sa mayor. Sa tingin nyo, sino yung iboboto natin? Duterte or Nograles? Duterte? Bakit, kuya? Sa tingin mo? Idol. Idol. Ikaw, kuya. Sa tingin mo, sino yung iboboto mo sa darating na halalan sa Davao? Pipili kami sa kabila, di ba mga nganib yung buhay namin? Bakit aabot tayo sa ganyan? Wala naman problema. Patay tayo. Nakirin nyo? Kung pipiliin namin yung kabila, hindi kaya manganganib ang buhay namin. Sabi niya. Oo, di ba? Oo, tuloy. Okay lang yan. Ano ba to? Opinion. Karapatan niyo po yan. Number one, Duterte. Yun. Bakit, kuya? Sa Patayin tingin mo mag-Nograles, kuya. Yan ang tanong. Napamatayan, Hindi. Hindi, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Ba't mo sinabi ba? Ba't mo sinabi yun? Sabi niya. Sabi, tama lang, ganyan lang. Ganyan ho nangyayari. Talagang ang Davao pag sa itsura ho ng dating hindi ko sinasabing naparaming, hindi ho tanga yan, takot. Kung ang nangingibabaw sa kanila, nakita nyo naman, di ba? Puro, pag nakita yung mga bataan ni Digong na nagsusubay, manang, undecided. Kita mo, sa palengke na ho yan what more ho yung mga nandoon sa mga bahay-bahay ng Davao. Hindi naman nila napapasok yon. Nagtatanong lang sila sa kalsada. Kali survey nga di ba? Kaya malamang nga ho talaga, kung hindi magkakaroon ng hocus-pocus dyan sa Davao, baka magpapalit na ho ng literatura dyan, no?
Oh, eto yung gusto magpresidente, oh. Tanong. Message na lang po, ma'am. Baka may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Tanong. Message na lang po, ma'am. Baka may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Tanong. Message na lang po, ma'am. Baka may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Every time may magtanong sa relationship nila ni Maris at Anthony. Hopeless. Sabi niya. Tama na yan, ho? Mabigat po yun, yung labas ni Digong na yun. Oo, doon sa Davao, di ba? Parang sinasabi niya na yun ang pagkakaano ko, na si Marcos mandaraya, baka mandaya, o di pa, di ba? Sana makarating ito kay Bongbong, Huwag bigyan nyo kami ng fair lang, huwag na subukan nyo, Sino may kapasidad mandaya? Buti sana kung yung Marcos Senior yan, Junior yan. Sige, ano gawin nyo dyan, walang sa kanya. Ewan ko naman mga friend kung ano yan, ayan, putik, iisip ko tuloy yung tatay nito, mga boss. Oo, iba yung ama. Layo! Sa totoo lang. Bongbong, ang layo mo, totoo. Hindi obra yan. Anak ko, Sus Mariosep, nung panahon ng Perdi. Isus. Sa ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Dampot. 24 oras yata sila nagbisikleta sa Krami. Di ba? Balitang-balita ho yun. Iba nun. Oo. Pero, maski na ang tao nun, mga panahon na yun, may takot. Pero wala hong ganyang klaseng nangyari na araw-araw, parang bumupulot lang ho ng mga aso. Mga pinatay. Yun nga, nasabi, maabot na mahigit 30,000. Oo. Ay naano ko naman, sana kung totoo man yan, sana lumabas kayo, sumama kayo sa mga rally-rally na bumalik na sa ICC. Yun, doon lang kayo mga 30,000 sabi, 20,000 di nyo ba kayang pumunta? Pag nag-rally, sumama kayo, di kadami niyan. Kung 20,000 nga yan, o 10,000 man lang yan, di sana dagdag doon sa rally, di ba? Time is 2 mo yan, asawa, anak, kapatid ng mga napinsala nung Duterte drug war na sinasabing peke hingin ninyo na magbalik na itong gobyerno sa ICC. Tinitignan ko talaga mga pre, hindi kaya hanggang ngayon wala pa kaso. Yung impeachment natulog na rin kay Velasco. 3 raw yun. Kanina nagsalitaan naman siya. Hanggang ngayon nandun sa opisina na niya, wala pa. Hindi pa pumupunta kay Romualdez. Wala. ICC lang talaga ang nito. Hindi naman natin alam kung ano yung inaano ni Marcos. Kung nagawa ni Digong na tumiwalag, ba't di mo kayang bumalik? Hindi nga natin malaman kung nung tumiwalag yung Pilipinas sa ICC, nagsipirma yung mga kongresista tsaka senador. Kasi nung nagmembro ng ICC ang Pilipinas, pumirma. Pati si Marcos pumirma Di ba? At paulit-ulit sinasabi na nga, ito naman si Bato, sinasabi ni Bato, bukas natin talakay si Bato. Na yung iniimbestigahan daw parang tanga rin ang iniimbestigahan daw ng ICC nung yung panahon na hindi na raw tayo miyembro. Katangahan yan. Ang iniimbestigahan ng ICC nung miyembro pa tayo. At sabi nga ng Supreme Court, di ba, unanimous pa na merong karapatan ang
ICC dahil nung miyembro pa tayo, yun ang iniimbestiga. Ewan ko kay Bongbong kung anong gagawin niya. Oo. Bilang leader presidente ka, 'di ba? Excellency pa nga Oh. 'Di ba? Paano kang irerespeto ng iba kung ganyan ang mo, walang kaano-ano sa totoo lang. Wala. Taki mo pinagmumura ka, bangag, pinagre-resign ka, nirarally ka, kung anong ginagawa sa'yo. Kung ano-ano mga video-video, kung ano, ay, sus, Mariosep. Yung asawa mo naman, sabi naman ni Glenn Chok, sasampalin ko yung, kung ano, talagang naaboy ng toto to ng ng mga taga-sigaw ni Digong. Oo, wala, Hindi ko na nakikita yung Glenn Chok. Hindi ko na nakikita. Wala na yata. Mukhang na nahimik na, mga friend. Wala. Ang tanging, alam nyo, yung yung China, sinasakop yung West Philippine Sea na sinasabi, pinaglalaban, Eto namang si Duterte, itong grupo ni Digong, na nagsasabi na sila ngayon ay oposisyon na. Taginang yan. Ang gusto sakupin, buong Pilipinas. Kung nakakaintindi kayo, yun ang gustong mangyari. Di ba? Mag-resign ka na, Bongbong, at ipalit si Sara, yun ang gustong mangyari nila Butiki. Di ba? Nung si Dado, kung sino-sino, yung mga sinasabing mga dating mga militar na, kung ano na, gumagawa na ng paraan para ikaw na pinai-impeach, Bongbong huwag ka hindi natin alam yung Supreme Court na yan. Maraming tinanim pa si Digong dyan bago siya bumaba. Di ba? Sana mali tayo, mga boss. Wala. Mana-mana mo, ikaw pa na-impeach di ba? Tsaka yung sinasabi nung talaga nagugulat ako nung hindi raw importante yung ma-impeach si Sara sa mga abortion, marami raw problema. Gulat. Munting ako nahulog doon sa puwang ko. Ba't hindi importante? May death threat ka na nga pinapapatay ka na. Ayan mag-ama talaga pag napatay ka, hindi mo siya pwede sisihin kasi buhay si Sara. Dahil ang bilin niya, pag ako'y napatay, patayin niyo yan. Si Bongbong, si Elisa, saka si Martin. Ba't ako ko napatay yan? Ako sisisihin nyo, buhay ako. Ang bilin ko, pag ako napatay. Parang ganyan din yung ginagawa ng tatay niya na bigyan nyo ako ng parehas na sinasabi ko, sana makarating sa ito, Bongbong, parang, subukan mo ang ganda. Parang ganun. Siya, sino ba? Jesus Mariosep. Ewan. Kung anong meron si Bongbong na para maano niya, o talagang weak. Para kaya niyang tanggapin itong mga ganitong klase. Para sinasabi ni Duterte na, subukan mo mandaya. Huwag mong maisip na mandaya, Parang ganun, pumarehas ka, Bongbong, Parang ganun. Di ba? Huwag mong subukan mandaya, Pero alam nyo, wala naman akong nakikita pero sinasabi ko lang, Mga ganun ang dating, Di ba? Okay na, Japan, Mag-collab na tayo. Nako, His Excellency. Ewan ko sa'yo. Bukas, February 4, dadalo si Kabunyog, Enzo Recto, sa Kongreso daw, pinatawag daw siya. God bless, Atty. Enzo. Ingat ka. Napakalayo ng panggagalingan mo. Basta mag-ingat ka. Mag-ingat ka. God bless, Atty. Enzo. Mag-collab na po tayo. Happy birthday ulit Emmet Salon. Shalom, Lagon. Ganda ho nung Emmet na yan. Ay, tignan nyo sa Facebook. Tsaka kay Mrs. Lilon Escalona. Sawa po ni Eman Escalona. Brother, Kalati Baya, shout out.
Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoken, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe. NLT para sa akin, Karoks, kahit anong debate pa yan, hanggang si Hilo Garci ng Comolekta, ang chairman ng Comolekta, tapos na ang buto-buto, yari na. At tapos na ang botohan. Tiba-tiba na naman. Ang gagong ulol. Hoy, Hilo Garci, tinamaan ka ng kulog. Ano to? Kaps lang mukha, kapal ng mukha mo po eh. Ganito ulong librado. Mike, Misael, Edwin, my friend, shout out ah. Hello, keep warm and ingat ka palagi ha. Sino yun? Kalat nila naman. Sabi si Sarah. Si Pista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga mahal mo po sa iyong buhay at sa mga ka-warriors. Naku kuya, yung mga gaya ni Garcia na magaling magbukadura ay dapat ninyong ingatan o kaya ay iwasan. Yung mga ganyang tao ay magaling mambudol. Shhh. Lihim natin yan. Chupista ulit oh. Hala, pag ipi ang sumalang sa debate, mauubos ang oras niya at sasabihin niya, i-wrap up ko na lang. David Alin Mendoza, oh. Shout out ah. Maganda po siguro gayahin na lang nila si Willie Bumtarat-Tarat Villame. Saka na lang magsasalita kapag nanalo na siya. O, di ba? Kaya sa ngayon, no talkies muna siya. O, di ba? O, tsaka na siya sasabi ng kanyang plataforma pag siya nanalo. Sasabi ako ng plataforma ko, tapos matatalo ako, hindi ayun. Ganun eh. May katukuyiran din si Bumtarat-Tarat, di ba? Chupista ulit oh. Ay, sayang lang ang pagdidibate, niloloko lang mga tao, tapos kung pwede lang, wag nang bumoto, pero sayang ang boto ko sa para mga manok kung may puso, may utak, di gaya ng iba, wala ng puso, wala pang utak. Hindi naman nanalo eh. Tangina yan. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Nanood ako niyan kanina. Wala naman dyan yung mga 12 senador na nangunguna sa survey na yan. Kaya nga, kaya yung mga umaten dyan, yung mga kulelat at walang pag-asang manalo, kaya sila nandyan. Una, libre yan. At dagdag publicity pa. Pero kung mag-iisip lang ang mga Pinoy na butante, importante ding malaman nila ang utak ng bawat kandidato na ito at pumili ng karapat-dapat. Pero talab ba ito sa mga bubutante ngayon? Yun, ayun, tanong dun, sabi ko na nga, Elizabeth eh. Nangyari na nga, putik yan. Mantakin mo. BP Lenny. Scholar, economist, abogado. Talo ng landslide ni Bong. Lahat ng debate, inatina ni BP Lenny, maliban yung debate nung, SMMI, truth doesn't matter. Si Bongbong naman, umate sa SMMI, wala naman siyang ka-debate. Siya lang mag-isa. Keng ko yung... Pero yung si Sara Kapalmox din, wala. Maski isa, wala. Maski debate sa barangay, hindi dumalo eh. Galit na galit si Walden Belli. Putang ina, para tayong tanga rito. Nagdidebate tayo eh. Yung nangunguna sa survey, ayaw dumalo. Diniklara pa yata yan. Persona rang non grata raw ng Davao. Putik yan. Ay. Bong tupas oh. Kailangan ng debate para malaman mo kung sino matalino at marunong sa kanilang trabahong papasukan. Yun nga problema, Bong. Maski anong talino mo. Sa totoo lang, Bong, kung tatakbo si Justice Carpio, tatalunin pa siya ni Bumtarat-Tarat eh. Sa totoo lang. Tao eh. Tayo magagawa. Yan na talaga eh. Tangina. Kaya si BP Lenny, hindi niya na sinabi. Tatakbo siya senador, hindi na. Tangina. Sakit nun. Talunin ka ni Bumtarat-Tarat. Doon na lang siya sa Naga. Mayor. Ayun na. Elizabeth Iscario. Ang sa akin lang, dapat baguhin nila ang kwalifikasyon ng isang kakandidato. Ito yun mismo.
Importante may alam sa batas. At siyempre, Filipino citizen at may degree na mataas na pinag-aralan. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Yun lang, yun ang pinakamagandang Elizabeth. Pinakamagandang kwalifikasyon. Di ba? Wala eh. Noon, wala pa kailan. Maski na may kaso, maski na, putang inang yan. Basta marunong ka. Maski may tattoo ka pa sa likod, na dragon, ayaw mong pakita, congressman ka. Tanginang yan. Lord, ay nako. Bahala na po kayo. Elizabeth Iscario, di ho importante ang debate na yan dyan. Kasi mga Pinoy ngayon, nabutante, karamihan sa kanila, walang pakialam basta sikat. At may pakinabang sila dyan. Ayun, iboboto nila yan. Ganon kabobo ang mga Pinoy ngayon. Kaya baliwala ang debate na yan. Yung dynasty na pamilya, yan ang sigurado. At kagaya ni Robin, na akala niya may pakinabang sa Senado, yung pala zero ang utak dyan. O di ba Sir Rox, ang talino ng mga Pinoy ngayon, di ba? Oo naman, di sabihin. Ganun ba yun? Federico Mandak, shout out Kahit pa paano, mahalaga pa rin yung debate para yung mga karapat-dapat na kandidato ay mapakinggan dahil wala silang pera o makinarya para gamitin sa eleksyon. Di gaya nung maraming pera at makikilalang artista, milya-milya ang lamang nila. Kahit hindi naman sila karapat-dapat sa pwesto, yun na nga eh. Hindi na yan atin sa debate dahil mabibisto na wala silang alam. Sa debate kahit one time makakilala sila. Tandaan natin, si Digong ay wala sa survey noon. Pero nung magsalita siya sa debate at magyabang siya, natatapusin niya ang droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, ay pumutok. And the rest is history. Nabudol ang mga ob-ob na butante. Damay tayong nag-isip ng tama. Yun na nga eh. Ganun nga katanga eh. Rico eh. Ano naman tayong gagawa natin dyan? Basta ako nung nakakita ko yan, puta na ako, di gagawa matinuto. Tama. Galing ko no. Diyan ako magaling. Tingin ko lang sa galaw ng tao. At pananalita. Alam ko na. Alam ko na kung ano ka. Oo. Edmundo Cheng, shout out. Wala lahat ang mga debate na ito. Pati mga bagong makina. Dahil ang Pinas ay may pinaka high-tech na computerized na makina pagdating ng eleksyon. Bakit kamo? Dahil malayo pa ang halalan. Alam na ang nanalo. Di ba Garcia? Ito naman. Mundo. Mundo ulit Hindi nyo masisisi ka doon dahil ang tatay niya ay isang diehard na tuta ng matandang Marcos. Kaya kung anong puno ay siyang bunga. Ganun ba? Edmundo Cheng ulit Pagka walang nangyari sa impeachment ni Sara, dapat lang lisanin na ninyo ang panunungkulan sa gobyerno. Sayang lang ang pera ng taong bayan pinasasahod sa inyo. At mga nilalamon ninyo kasama na ang pamilya ninyo. At sana hindi na kayo matunawan ang kakapal ng mukha nyo. Batang lumintrit. Ay, Mundo Cheng ulit Wala naman dapat sisihin kung bakit nababoy at kung bakit napasama ang ating bansa. Walang iba kundi itong si Digong at si PBBM. Ang lahat ay may sala na walang kahihiyan. Matapang lang si Bongbong sa pagbawi ng mga yaman nila sa US at Pinas. Magkano mo ba na-ibenta yung building ninyo sa kay Trump? Siya ang nakabili, di ba? Yun. Kalimutan ko nandun yung isang abogado dun yun ang sasabi. Yung Mundo Cheng ulit. Pilit mo pang inagaw ang pagkapangulo kay Lenny. Wala ka palang sinabi. Lagi kang nakabaw sa mga Duterte. Kahit bastusin at pagbantaan ang buhay mo at asawa at pinsan at itatapon ng tatay mo. Kahit patay na, napalampas mo yun. Ikaw na yata ang pinakaduwag na Pinoy sa Pinas, Mr. Capon. Ito ulo ni Mundo Cheng, Mundo Cheng ulit, Huwag na kayong magtaka kay Bato at Robin dahil magkatabi sila ng upuan sa ropor ng katabi ng basurahan. Kalat niyo.
Good evening, Kasani. Labatibahin mo na sila, Kasani. Nang matapos na ang walang kakwenta-kwentang dibit-dibit na yan. God bless your family. Oo. God bless, Karatni. Sayang, tao-tao. Mga tanga, nagsasayang lang kayong mga ungas na ng mapanghinglaway ninyo sa dibit-dibit na yan. Wala naman kayong mga bilang at wala kayong pag-asang manalo. Mga tanga, magtanim na lang kayo ng mais. May aanihin pa kayo. May ulon ka lahat ni. Oo. Ted, shout out Ted. Ha? Dapat ang pagdibatihan nila ay kung paano mapapatalsik si Garcia. Ito nga Ted eh. No? Dapat ang pagdibatihan nila ay kung paano mapatatalsik si Garcia sa Comelec dahil sawang-sawa na ako sa sinasabi nito. Kakasukan na. Patay tayo dyan. Sumagot si David oh. Yun nga ka Warriors. Paano ba mapapatalsik yan si Hello Garcia na yan? May pakumpas-kumpas pa ng mga kamay. Mga niya kapag nagpapaliwanag. Tanda na sanay sa Salamangka. Di po na ganyan. Di po ba ganyan ang magician? Panay ang kumpas ng kamay nila. Ang tawa-tawa si David oh. Sumagot na naman si Ted oh. Oo nga tol. Yan pa rin ang isang pinakakakitaan niya. Ang kumpas ng Salamangka. Kaya huwag kang tatabik sa kanya. Baka pag alis mo, limas na yung pera mo sa pitaka. Ay nako. Eto si Tia Delio. Friend Shervin sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Friend Amy Bingson, oy mag-comment ka na ito naman. Kamusta ka na ba Friend Amy ha? Dolor Garcia, shout out ha. Brother Eman Escalona, oy happy birthday kay Mrs. talaga ha. 60 years old na pala no. Oo. Ha? Sabi ni Friend Shervin no. Sir Rox, bumabati po at kumakaway po ng may ngiti sa iyo at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Inyo pong impong basyang Team Piadelli sa topic mo po today, Sir Rox. Masasabi ko po dyan kay Mr. Comelec Garcia, Gracia. Naku paano ang tigil-tigilan mo kami at baka chinilasin ko yung uso mo na visit ka. Kung ano ang bilis ng punganga mo sa lupit ng mga pinagkukuda mo, simbilis ka rin ng kidlat sa husay mo sa pag-magic, naku, baka nga ikaw mahambalos ko ng damontres ka. Umayos ka nga ha. Dinadaan mo palagi sa rat-rat at bilis ng pagsasalita mo. Nakala mo may humahabol sa'yo na ulol na aso. Aminin mo man at hindi, Mr. Balasubas, may magic na dayaan nung nagdaang eleksyon. Kaya nga yan isa sa tumitira sa'yo, hindi mo sinali at pinalusot na balota sa midterm election. Naku, manong ang tigilan mo kami, Mr. Gracia. Ha? Time will come. Lahat ng mga kabalasubasan na ginawa ninyo sa kapwa ninyo Pilipino, may katapat na karma at parusa. May takda pong araw ang paninilang tadhana. Di man ngayon, malay mo baka bukas. Na di ba sir? O kung sa tao pwede kang magtago ng puro kasinungalingan, si Lord di mo kayang pakikutin at utuin. Totoo yan tren ha. Kaya siguro kung ano sa'yo sir Gracia, malapit na naman ang mahal na araw. Time to reflect at magsisi. Magdasal ka po sa Panginoon. Kung ikaw po may natitira pang takot at respeto sa Diyos, wala na friend. Kung mga gatong uring tao, wala na to. Ginagamit na lang nila yung Diyos na para maipakita sa tao na sila ay naniniwala sa Diyos. Pero actually, hindi na. At kay Sir Niwe naman po, masasabi ko po, meron kang isang grabing itim na lihim na itinatago. Kaya po, grabe ang pagkaduwag mo na bumanat ng todo para patinuin at labanan ang mga buhaya ng Davao. Diba, Sir Niwe? Di na po nagpagtataka. Kung yan ngang sarili mo, di mo maipagtatanggol. Yan pa kayang mga mamayang Pilipino, patay tayo.
Ha? Maprotektahan at may pagtanggol mo. Hay, nako. Bansang Pilipinas, bakit kay lupit-lupit mo? Kung sino pa ang mga buraot ay mga walang silbi sa bayan, siya pang nagmamayagpag. Pwe, mga buwisit, mga leche. Impong Basyang, signing up na po muna. Muli pong magbabalik sa susunod pong kabanata sa inyo pong lahat. Tunay pong nagmamahal. Ang makulit at asungot inyong Tia Deli. Maraming thank you po Sir Rox at walang umay mong pagbate at pag-shoutout. God bless po at ingat ka po palagi. Ikaw din, ingat ka din. At kayong buong pamilya, friend, ha? Oo. Good news analysis, shoutout, ha? Good evening po Sir Rox. Oo nga ho. Panahon na naman ng debate. Diletche, dami ng mga nagsisitakbong mga may sayad na mga naglalaway ang bunganga, makasipsip lang sa sustansya ng bayan. Pag mga nasa posisyon na, kanya-kanya na pong posisyonan. Ganon din yung kahit di nakipag-debate. Tama po kayo Sir Rox. Yung dalawa, si Kroksky at Tortillos Piatos Duterte, mantakin mo sila pa ang nanalo mantakin mo sila pa ang nanalo kuno ang sabi. Ted na naman, oh. Ha? Mapadibate man karaoke o daanin sa survey, wala pa ring pagbabago ang mga tangang kandidato hanggang nandiyan si Garcia at tumatanggap siya ng mga walang kwentang kandidato. Walang mangyayari sa gobyerno. Totoo, madadagdagan lang ang mga tanga at magnanakaw. Sana ang sinabi ni Garcia, imbis na magdebate ang mga kandidato, suntukan na lang ang mga tanga tulad ni Ipe, Bumtarat-tarat, Tito Lapid, Bato at Kibuloy. At unang mabukulan, talo. Yun na lang talaga eh. Kaya magbarilan na lang sila, mga tanga rin lang sila. News analysis, shoutout. Para po sa tanong nyo, kung mahalaga pa ba ang debate? No po. At no need na niyang debate para dun sa mga milagroso at milagrosang satanas na politiko. O, di ba? Sabi mo news analysis ulit to. Ito namang midnight appointee ni Ulupong na Duterte na si Helo Garcia. Yun din po agad ang nasa isip ko, Sir Rox. Bakit yung alaga niyang kamahalang Kroksky niya di man lang umatin ng mga debate? Only ang pinuntahan niya lang na debate, umatin siya doon sa wala siyang kadebate. Yun nga niya sabi, anong kahungangan yan? Uy, nasa ka ba news analysis, ha? Ilang taong ka na ba? Babae ka ba? Lalaki ka ba, ha? News analysis ulit. Pareho lang pong di mahalaga yung debate at survey. Kung kagaya din lang naman ng mga kandidato ng mga unitives at tambaluslos, di na importante ang debate, ang survey kasi kay Helo Garcia pa lang, kasado na sa SD. Yung eleksyon na yan o botohan, formality na lang yan. Itong si Garcia, kung kaharap ko lang yan, personal, pag-uuntugin ko ang mga ulo nila ng mga kamahalan niya. Sa totoo lang po, si Duterte Kroksky, ang mga boss kamahalan ni Magikerong Garcia. By now po, Sir Rox, salamat po. Salamat, news analysis, ha. Shirley J. Sir, oh. Ako rin po, Karox, wala na rin akong ganong makinig sa manood sa mga debate na yan. Mag-antay na lang ako ng 2025 kung sinong manalo. Wala eh. Wala na akong tiwala sa eleksyon ng Pilipinas. Sino nga ba? Iba na talaga ang mundo ngayon. Sumobra na ang kakapalan ng mga politiko. Bahala na si Lord sa atin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dasal lang po tayo. Yun nga, Shirley. Sabi ko, diba? Ben Campusano, shout out. Bali wala yung debate na yan kung mas maraming bubutante, tanga at bobo. Alam nila dapat sikat may pa rin pamudmud. Kahit maraming karapat dapat at tapat, pero di sikat at walang pera, di yan mananalo. Daig yan ni Willie. Totoo yan. Boom, tarat, tararat, tut, tut, tut.
Tanginag yan. Felix Misahyon. Welcome to the club, Felix. Misa John. Wala yan si Garcia. Sa 10 sinabi niyan, di ako niniwala, bulok yan. May ulo ni Felix. Ted ulit oh. Ayaw ko sanang isingit karaoke, pero ang tingin ko kay Atty. Enzo ay kinakabahang pumunta sa hearing ng TRICOM. Nagrereklamo siya kung bakit daw napasama siya sa mga DDS vloggers na inimbitahan ng TRICOM. Panoorin natin mga ka-warriors kung anong itatanong kay Atty. Enzo. Wala naman daw sa kanya yon dahil attorney siya. Yun nga, abangan natin bukas, no? At samahan po natin siya ng dasal na makarating siya ng matiwasay doon sa TRICOM, no? Kasi kung minsan, malupit din ng mga birada ni Atty. Enzo, no? Itong sabi nga ni Trillanes, tsaka nitong si Senador Trillanes at si former Secretary Llamas, halimaw yan. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo at sa mga ka-warriors. Hanggang sa sumisigaw like. Good afternoon po tayo at sa mga ka-warriors. Hanggang may sumisigaw like you po tayo. Hanggang may lumalaban, nagpapaliwanag ng matyaga, walang kapaguran. Sa pagbatikos sa katiwalian, umasa po tayo na may nag-iintay pag magandang bukas sa ating mga Pilipino. Amen. Sa pamamagitan ng maipanalo natin ang matatalinong senador na may puso sa pagbabago at pagtatanggol sa ating bayan. God bless us po tayo at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Castro. Ha? Jane Labay na, my friend, shout out ha. Mukhang namasyal na naman tong Jane na to. Jason Ramos, welcome to the club. Gusto kong marinig Norman Mangusin at saka Kibs Tatay Rocks debate. Ay, nako. Okay, mission accomplished mga boss. Wala nga si Friend Jane Labay na. Oo, namasyal na naman yun. Alam niyo si Friend Jane, Siguro lang ha. Oo. May balat siguro sa talampakan yun. Oo. Pasyal ng pasyal yun Magandang gabi po mga boss. God bless. Happy birthday ulit. Lilon Escalona. At saka dun sa magandang anak na Emet Salum Lagon. Ha? God bless mga boss. Hanggang bukas po muli. Pero nakakatakot to ha mga friend. Malalaman natin. Kung pwede lang hatakin Eleksyon na sana bukas di magkakaalaman na. Oo. Talagang nako, bongbong. Nasa iyo ang bola. Ha? Wag mong baka maniwala na ako na weak leader ka. Good night. God bless.